siguro this is the first time din na nasa ibang lugar kami, na nasa beach. First time that we have a tournament because along the beach nga kung tawagin, seashore. And at first, of course, medyo para bang hindi akma yung aming sports, pero kaya medyo nahirapan ang ating organizer at first. Ngayon, as day by day, tumatakbo yung tournament, lalong gumaganda yung aming stay dito, pati mga players. They enjoy so much of the hospitality of Boracay people. Talagang laking pasalamat namin kay Konsehal Wilvic Ilito dahil sa provided the venue and all the things that we need, the meals and snacks and everything that pwede niyang ibigay. And ito nga po, ito yung ika-5 Battle of the Masters at the same time, for the first time din, dito kukunin yung ating kupunan na lalaro po sa Olympiad sa Istanbul sa August 27 to September 10. So it's like ito po yung mga historical events or moments na nangyayari ngayon. And sa ngayon, ang leading ngayon sa torneo sa lalaki, ang veterano na talagang matagal ng magandang performance. I think in every Olympiad, he has a very good performance in the name of Grandmaster Joey Antonio. Yan ang talagang medyo pagdating niya sa Olympiad, iba yung kanyang inspirasyon. That's why he's performing well. And hopefully, he could sustain the momentum up to the end. Because we're going to transfer the venue to Calibo this coming July 21. Yun na ang laro, no? Up to the 25th. So, then yung babae naman, ang nangunguna ngayon ay si WIM, Catherine Pereira. And of course, we are wishing her well also that she could sustain also the momentum. Kasi medyo malayo pa to, no? We're only 4 games na, we have 10 games more. Medyo mahaba pa yan, no? Usually kasi ang nangyayari dyan, mga last 3, last 4 rounds, diyan mo nakikita yung papasok. Si top 3 lang ang kailangan natin to. We are only going to select the top 3 in each division. So sir, hindi po ba medyo unusual na hindi po kayo kasali sa tournament na to? Ako? Well, since na I took the helm of being one of the officials of MCMP as a executive director, of course, yun ang mawala sa akin. And for now, I'm just trying to trying to adjust and adapt my new job. And of course, kung lalaro pa ako siguro dito, that will be malaki siguro magiging issue yan. Kumbaga, tayo mag-organize, tayo mag-aayos lahat, tapos tayo maglalaro. Medyo para bang mirikatang isipin yon. Pero nangyayari sa ibang bansa, no? But then, let us adjust first, then so we can able to organize properly and to have a successful tournaments in the country. And eventually, I have the urges pa rin, no? Hindi pa rin nawawala yun. Kung si Gintori naglalaro sa kahit senior na siya at malayo sa gulitan namin dyan, pero nandun na yung passion mo, nandun na yung love mo, still coming back, and you can see the games, para bang nandun yung tukso sa'yo, para bang gusto mo rin maglaro, diba? But then, when, yung mawala nung tinanggap ko yung responsibility na yan, that's one of the thing na mawala. Pwede mo sabihin na sakripisyo yun bilang tunay na chess player. Kasi bata pa ako, talaga naman yan ang gusto ko maglaro. At naglaro na ako sa 2 Olympiad. I was able to play in 2004 in Spain and 2008 in Dresden, Germany. Nalalagan sana, pero
we will get there when we cross the bridge. Ay, sa akin siguro hindi na masyado, pero kung magkakaroon ako ng change of heart, and eventually, hindi naman ako masabing wala sa chess scene, no? Kasi involved pa rin ako, eh. Nakikita ko yung laro, nag-a-analyze ako, nagtuturo ako, nag-organize ako, at nagbabasa pa rin naman ako, nagpupunta pa ako sa internet. So, yun nga lang, hindi yung full-time na gaya ng mga professional chess player natin ngayon. They can study 4 hours a day, 6 hours a day, without interruption, no? And their focus is to play. Iba yun, eh. Sabi nga nila, when you give your heart to a certain task, mataas ang rate ng success nun. So, since na I'm not really serious about that, so, wala sa isip ko talaga yung talagang ibusin tayo, dahil hindi naman yun ang trabaho ko ngayon, eh. So, my work is to organize, not to play. So, iba yung focus ko. So, kung ba natin yung panahon na siguro, if I see, pwede, subukan ko, baka pwede. Kasi kailangan mag-adjust ka ng time mo, no? Dati mong ginagawa kasi may iba ngayon, eh. So, iba na yung training time mo, iba na yung, kasi wala nang time ako na pwedeng ilaan, eh. Pag may meeting, pag may pupuntahan, pag may kakausapin, walang oras yun, eh. Unlike before na I could set my time na, for example, 8 to 4 o'clock, hawak ko yun, eh. Ngayon, hindi ko hawak oras ko. So, yun yung mga adjustment na pwede, kailan ba ako mag-aral sa madaling araw or gabi na lang. So, yun ang mga option na kinukonsider ko rin. Pero yung dating, kung palagi ka ng puyat, di rin maganda. So, I think, yung mga dati kong panahon ng paglalaro, set aside ko muna yun bilang sabihin na serious chess player.